Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang umaga. Umaga tuloy, sorry naman. Okay. Gabi na pala. Oo, Again, I'm again. very sorry, di ba? Again. Hindi, okay lang. Okay lang ba? Yaan mo na yon kasi ganyan talaga. Ang tawag dyan, nagkakamali talaga, tao lang. Tao lang. I forgive you. Oo, yan. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po naman nakamonitor sa atin, sa ating TVUP, sa ating Facebook, sa Signal 101. Ako po inyong Mare ng Bayan na mali-mali ngayong araw na ito. Kasi otherwise, perfect ka na eh. Perfect eh, di ba? Nobody's perfect. Sayang naman na perfect ko na eh. Diba? Walang Ito perfect. naman syempre ang ating kasama ngayong gabing ito. Walang iba kundi si Attorney PG Gala. Attorney PG, good evening. Good evening. O, evening ha? Evening na. Now na. Oh. Yeah, ako po si Attorney PG. Hello po sa inyong lahat. Ayan, napagod ka ba, Attorney PG, kanina? Parang ako kasi pagod. O, kaya akala mo umaga. Kala ko haba ng umaga kasi may pelikula dati si Derek. Ano yung pelikula? Mahaba ang umaga kaysa... Meron ganon? May pelikula ka ba? Ay, wala. Sorry naman. Mali na naman, mali. Narong mali Oy, tayo. pero alam mo, namimiss ko yung mga panahon na yun, na yung mga nakakatuwa yung mga titles ng mga movies. Oo, natin. diba? Kakaiba? Oo, tinimbang ka, ngunit kulang. O, diba? Meron ba bang mga ganon? Wala na ba? Nanonood ka talaga ng ganon, ha? Oo naman. Okay. Sige. Magaganda yung mga pelikula Diba, dati, no? yung mga titles pagka ang dilim ay Oo, kumagat diba, na. talagang Parang ganon. buong storya nandun na sa title, di ba? Wala, di ba? Kung walang panoorin yun na, basahin mo na lang yung title. Anyway, talagang dapat tayong maging magiliw nowadays. Kasi medyo napakabigat ng mga pinagdadaanan nating mga Pilipino. True. Bukod sa dilubyong dala sa atin itong baha ng monsoon rains na minsan nakakasira na talaga ng mga properties natin na napakasakit sa atin at nakikita natin kung paano talaga minsan na nasan ang hustisya. Ay, nako. Di ba? Nakaka-stress. Bawal ma-stress. Pero, Nanonood ka rin ba ng mga hearings sa ganyan? oo naman. Kasi dapat lahat tayo informed. Well, actually, to be fair, okay. Sa haba ng mga hearings, parang background music ko sila. Ay, Naka-on. Hindi ko masala kailangan makita, di ba? Kasi parang malalo akong mainis kung makita ko, di ba? Pero gusto ko marinig. pero sa akin, pagka Senado, doon lang ako nakikinig. Pagka Kongreso, hindi na ako nakikinig. Ay, ako nakikinig ako. Oo, kasi parang sabi ko, paano mo naman kasi uusigin yung kapwa mo? Yeah. Parang bumalab sa akin yun eh. Hindi nga totoo, bumalabs talaga sa akin But yun. in principle, it can be done. It should be done. It can be done. And should be done. Should be done, yes, but pero ano it's not happening. That's another thing, di ba? Kaya nga minsan maganda rin na kunyari kung bumoboto kayo hindi magkakampi. Totoo yan. At saka, ito lang po ha, not for anything, ayoko rin talaga ng party list. Sorry ayoko na. Sana maripaso yun. Hindi ka nag-iisa. Madami akong mga nakakausap na nagrereklamo sa sistema ngayon ng party list. Kasi pag hindi nanalo to sa distrito pero may sasalong party list. Oo nga. Pero sana ma-revisit yan. Kaya yes. Good luck dahil ang dami ngayong congressman na doon nang galing eh. Yung mga totoong naglilingkod po sa bayan, yan ang dapat na mauna. At makikita kayo ng taong bayan kung kayo ang nauna dyan sa inisyatibong yan. At yung anti-political dynasty. Yan. Amen na tayo dyan sa mga gagawa niyan. Anyway, eto na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan, mga giliw ng naming mga taga-subaybay. Ano yun, Attorney PG? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin memorize. Okay lang yan. Okay, sa Globe users, it's 0954-310-0331. Sa Smart, it's 0961-770-8807. Yun, hindi ako tumingin. Pero, tingnan mo naman, hindi natin sila pinapahirapan. Hindi katulad ng mga ibang mga Ako pinahihirapan kasi kailangan kong basahin. Ito, nandiyan na po sa screen natin. Ayaw namin kayong pahirapan, kaya nandiyan na po sa ilalim ng screen ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Kaya naman, eto na
Ready ka na? Ready. Kasi gusto nating makarami ng mga tanong ng bayan. Okay, sige. Unang-una, caller agad, ha? Caller agad, si Joy Caller ng agad. Bulacan. Magandang gabi sa'yo, Joy ng Bulacan. Hello po. Yan, Joy! Joy! Bakit sad ka ata? Baka binabaha sa kanila, Bulacan yan Ay, naku, Bulacan ka. Bulacan. Naku, saan parte ka ng Bulacan? Parte ka ng Bulacan. Opo. Kasama po ako dun sa Kasama isang siya. reveal na congressman. Ay, ang taas I'm sorry, Joy, ha? Sana maayos. Maayos yan. Oo, kasi bakit anong nabaha ba yung buong kabahayan mo? Hindi po, kami po yung tinaguri ang pinakamataas na part ng Bulacan. Pero lately, this year po, or last year, nag-start na po kami binabaha. Grabe. Ay, grabe na ito. Di paano pa kung kayo ang pinakamataas? Ano ba Anong mataas nangyari dun sa mga pinakamababa? Mga Ayan agonoy. po. Usually agonoy. Usually, yun ang unang... Ano nangyari? Bahang-baha, nawala na yung mga bubong. Opo, may part po na Ay, ganun. dapat bayaran sila. Saan kayo? Sa San Miguel o kay Doña Remedios Trinidad? Yun ang matataas dun kasi bundok. Ayan po. Sa DRT, kaya ang ganda naman sa lugar nyo. Binahaan, DRT. Binaha pa rin sila kahit mataas, imagine. I can't imagine, bundok na yun, ha? Diba? Ay, that's sad. Well, anyway, sige, Joy. Problema nating lahat yan. Hayaan mong tayong lahat ang magsolusyon dyan. Pero ito muna, ano ang problema mo, Joy? Daldal kasi natin. Joy. Ang concern ko po is, kasi may pinahiram po akong phone sa isang friend ko. Phone? Telepono? Opo. Okay. Opo. Phone Tapos lang, po walang ngayon, SIM. That's the actual, just a unit. Opo, phone Okay, lang. phone lang. Pahiram, okay. And then ngayon po, nagkaroon po kami ng konting alitan, ganyan. Okay. Tapos ngayon po, kinalkal niya po yung phone na yon. And in-screenshot niya po yung conversation namin ng partner ko. Na parang privacy. ang conversation po is nag-rant po ako sa partner ko about sa kanya. Okay. So, 2024, Pare-parehas ha, may ganyang factor ha. Okay, sige. Tapos, So 2024 convo po yun. Tapos, ngayon po kasi nagkaroon kami ng alitan, which is, naging tagilid po siya gano'n. So parang, ang defense niya po sa sarili niya, yung screenshot niya po yung convo na yun, na gano'n daw po ako magsalita sa kanya, and then kinakalat niya po ngayon. kinakalat niya yung screenshot or kinakalat niya by words? By screenshot po, sinend niya po sa mga common friends namin. Actually, that's cybercrime and anti-privacy yan because you cannot distribute and disseminate a conversation without the consent of the one who, kahit na pinahiram mo yan, Joy. Paano yung hiram? Kasi talagang, bakit di mo naman binura kung pinahiram or inabot mo lang sa kanya? Tawag dito po, parang kumbaga po, nawala na rin sa isip ko. Kumbaga po kasi kaibigan naman niya Kaibigan naman niya, friend niya Pero Joy, hindi na ba talaga magiging friends kayo ulit? Kasi alam mo, sa totoo lang, kadari, best friend, di ba? Minsan, best friend, sasabihin mo dun sa kabilang best friend, tingnan mo, ginawa sa akin ito. Pakita ko sa'yo. Ayan, parang nagiging patunay lang. Alam mo yung ganun. Sinasabi ko na sa'yo yung mga pwede mong gawin, pero sa totoo lang, Joy, kung ganyan, baka naman gusto nyo na lang na pag-usapan nyo yan, tapos noon, kung hindi na kayo magkaibigan, at least part ways amicably. Yan. Ano bang sabi mo kanina, Joy? Ang sa akin po kasi parang hindi na po ako welcome for reconciliation, and too much na po kasi yung pang-chismis din na ginagawa sa chismis. lahat. Ano bang Parang, pwedeng gawin, attorney? Pwede bang balaan niya muna, ganon? Balaan mo na lang, okay. Pwedeng ganon, balaan, para matigil lang. Siguro ang concern niya is, una, yung matigil yung pagde-disseminate at pag-share ng screenshot na wala ka naman pahintulot, di ba? Ang pag-share ng private conversation without the consent of the participants is a crime, cybercrime at saka anti-privacy yan. So but those are both criminal cases kung gugustuhin mo. Ang sinasabi ko lang is gusto mo ba? Ang gusto mo lang naman siguro ay matigil na yan, 'di ba? At para maano siya, mahimasmasan siya na
Ay, krimen pala yung ginawa ko. Yung gano'n, hindi ko naman alam. Hindi, sa totoo lang ha, Attorney PG, Joy, minsan bugso lang ng damdamin sa sobrang galit, di ba? Nabawi mo na ba ang telepono mo? Oo nga, nabawi mo na ba? Hindi pa po. Tsaka parang ang tagal ko din po kasing pinag-isipan kung gagawin ko po ba siya or hindi. O sige, ito na lang. Hindi na po ako galit. O ganito na lang, Attorney PG, bigyan natin siya ng pros and cons. Ang pros nun ano? Pagka nagdemanda siya, ano mangyayari? Titigil maaaring, malaking chance na titigil lang yung kaibigan, di ba? Pero ang... May gastos yan, no? May abogado. May gastos yan. Kaya sabi ko, kung gusto nyo, tama yung sabi mo, balaan mo muna, di ba? Baka naman tumigil na. Pag hindi kasi, may gastos ka. Parang sabi mo, abogado. Sabi mo na, okay, ako nag-iisip ako, alam ko ang ginawa mo, pwede kitang kasuhan. Correct. At saka, hindi, oras yan, ha? Alam mo ba, sa totoo lang, Attorney PG, ang hirap ng may kaso, hindi kita nidi-discourage, ha, Joy? Ang sinasabi ko lang yung pawang katotohanan lamang. Mahirap naman talaga. Ang hirap. Ang hirap. Pupunta-punta ka doon, ha? At saka, may hearing, pupunta ka doon. At saka, sometimes, ako inaamin ko, sometimes, some problems are best solved without going through the legal route. In the sense na going to court. Yeah. Oo, kasi minsan, like ito, and this, for me, Joy, ha, sa akin. Kaya Attorney PG lang to, ha? Sa akin lang. Oo. Parang, sa sitwasyon mo, mas mabuti siguro na hindi yung korte ang... Humantong sa ganon. Kasi kung ganon lang naman na screenshot, ganyan, at least, now, alam mo kung sinong tunay mong kaibigan, di ba? That's true. Ay, narinig ko yan sa isang broadcaster. Di ba? Yung mga nakakainis sa mga bagay na to, lalo na, ilang taon ka na, Joy? 27 po. Bata ka pa. So at least na alam mo nang kung sino man yung kaibigan mo ngayon, tsugi mo na yan, di ba? Correct. Di ba? At saka, teka lang, Joy, ha? Baka kasi akala mo, minsan pagka dinemanda mo na siya, tapos makukulong siya, maaring hindi siya makulong, maaring pumasok yan sa probationary, di ba? Yes, actually probationary lang siguro. Dahil di naman Di naman siya masyadong... Meron ba kayong mga common friends na pwedeng mag-intervene? Correct, di ba? Di ba? Wala. Wala. Sa kanila po kasi ngayon, so far po lahat sila umiwas na rin po doon sa tao na yun. Yun naman pala siya ang nawalan ng kaibigan. Correct. Kasi alam mo, sa totoo lang, yung mga gumagawa ng ganyan, kung ako nakatanggap ako ng message na may screenshot ng ibang tao, mas naiinis pa ako dun sa nag-share eh. Kasi parang ano yan, ano yung... Problema dyan ng dalawa yan, sa inyo na lang. Sa inyo na lang. Baka naman kasi malaking barkada sila. Baka marami silang BFFs. Kasi pagbata talaga. Oo, ganun talaga. Alam mo, Joy, pag umabot ka sa edad ko, hindi kita sa edad ko. Oo. Yung mga ganyang bagay. Hindi, sige, kaedad natin, si Dean lang ang hindi. Sige. Wala siya dito. Wala siya. Okay, sige talaga mga wala. Nilaglag. Daming laglagan na. Uso yan ngayon. Uso ngayon. Okay, sige. Pag umabot ka sa edad... Nilaglag din si Joy. Pag umabot ka sa edad ko, ayan na. Yung manglaglag. Yung mga ganyang bagay, kukulot ang nuko ko na lang, tas wag na lang. May ganun talaga. May ganun. Okay. Kasi parang life is short. Correct. Joy, nasa sayo yan, ha? Sinabi na ni Attorney PG ko ano mga dapat at hindi dapat. At saka yung mga, kumbaga, pros and cons nga na sinabi natin, di ba? At the very least, I'll treat it as lesson learned. Huwag ka magpahiram ng telepono na hindi mo ine-erase lahat. Pangalawa. Kasi, not for anything else, but that's security reasons. Correct. Baka nandyan lahat ng kaperahan mo sa cellphone, di ba? Ganun yan Buti nga ilan na nangyari. Hindi niya nakuha ang password mo, hindi niya nakuha yung mga sa email mo. Correct. So, Joy, alam mo na, nasa sayo ang huling desisyon. Yes. Okay? Thank you, Joy. Okay. Maging joy ka na talaga, as in joy na masaya. Okay? Huwag na masyadong kunot ng loob. Pero taga Bulacan siya, mahirap maging maligaya ngayon sa Bulacan. Muulan pa naman. Oo nga, ngayon, di ba? Correct. Sige, Joy. Good luck, ha? Okay po, thank you. Bye. Okay, ito naman, si Rafael. Siya ay 41 years old ng Laguna. Pinabaha din dyan. Okay. Nakuha ng ina ang 7-year-old kong anak at dinala
dinala niya sa Japan nang walang pahintulot ko gamit ang family trip bilang dahilan. Ako ang primary caregiver niya sa loob ng 5 taon. Ayaw na siyang ibalik ng ina at nababahala ako sa kalagayan niya. Pwede ko bang gamitin ang writ of habeas corpus or Hague, ano yan? Hague Child Abduction Convention. Alam niya yan, ha? Para maibalik talaga to. ang anak ko. Ano po ang dapat kong unang gawin? Ay, maganda ito. Kaya nga, sabi ko, ito, una, baba natin yan. Mag-asawa ba sila? Hindi niya sinasabi. Ay, oo nga. Pero, attorney, sabi niya, ako ang primary caregiver. Pag sinabi caregiver, siya yung... It doesn't mean na mag-asawa sila. Kasi malaking bagay yun, ha? Kasi kung mag-asawa sila, iba ang istorya. Kung mag-asawa sila, pwede siya dun sa Hague Child Abduction Convention. Pero kung, let's say, kung hindi. Kasi yun na mas maraming komplikasyon. Ang tingin ko sa kanyang kwento, parang hindi eh. No? Kasi sasabihin niya, ang asawa, it's so easy to say, ang asawa ko po, dinala ang anak namin. Anong sabi niya? Ang ina lang. Ang ina lang ng anak ko. Ang ina! Ang ina. Ng ina. Ng anak niya. Ang ina! Anak niya. Oo. Na 7 years old. MDSCB, sorry. Hindi, okay. Ang ina nga. Ang ina nga niya. Kaya nga. Ibaba mo nga ng konti. Tingnan ko lang. Baba mo ng konti, darling. Ayan. Tawa tayo. Nakuha ng ina. Ang ina niya. Ng ina. Okay. Correct. Kasi kung hindi sila mag-asawa, ang primary, ang sole parental authority is with the mother. Ouch! Ang sakit. Yes. So, madaming effect. Kahit na sinabi niya na siya daw ang caregiver sa loob ng 5 taon. Ibig sabihin... Kaya naidala ng nanay yan sa ibang bansa eh. Kasi hindi hinihingi ang consent nung tatay. Possible. Kasi siguro, ang birth certificate is illegitimate. Yes. Kasi ngayon dalhin mo ang bata, ikaw lang ang isang parent, hahanapan ka ng DSWD. Hindi, totoo ba yan? Truth ba yan? Truth yan. Kala ko kahit isa lang pwede na. Hindi na ngayon. Lalo na pag ganan. Hindi na. So ang immigrations, maganda palang bigay na example to sa lahat ng mga naglalakbay natin mga kababayan. Nangyayari yung abductions. Okay, so malamang ito illegitimate nga. Malamang sa malamang. Okay. So sorry kung ganon. So, pwede niyan dalhin talaga yan kahit saan dahil nga, actually, isa yung kaya naman nangyayari sa atin yan, binigay sa nanay yung sole parental authority for unmarried. It's like a penalty for the father who will not marry. Okay, I have another question. Ito naman ay, kung sila naman ay kasal ng ina. Ng ina. Ng kanyang anak. Okay. Kung sila ay kasal, then we can go to the Hague Convention. Kasi the habeas corpus will not apply. Because when you file... Bakit kailangan pumunta sa Hague? Meron na ng tao doon. Actually, ito maganda tanong yan. It's just a treaty, a convention. Ganon. Actually, linawin mo kasi, Attorney PG. That's the international... convention is another word for a treaty, an international agreement. Ganyan. Kaya pala The Hague. The Hague Convention. So, meaning the treaty was signed maybe or was formulated sa Hague. Convention. So, it's a convention is another word for a treaty, an agreement, convention. Sige. Okay. So, this is not, yung nangyayari nga na dinadala ang ibang anak, lalo na kung nag-away or, actually, it happens kung divorce. Diba? Tapos meron kayong parental, usually sa mga ibang bansa, yung meron kayong sharing ng oras. Kahit naman sa annulment sa atin, may shared custody yan sometimes, di ba? Okay. So, pag ganyan, that's a court order, may karapatan talaga ang yung ibang magulang na to have custody. Di ba basta-basta pwedeng ilipat yan ng bahay or ilipat ng bansa na walang consent ng isa. Paano nga nailabas nga, attorney? Kung nailabas, nangyari that's called child kidnapping Kidnapping yan. Kidnapping na ba yun? That's why kahit sa anak niya. There is such a thing. Kasi nga, the other one also has custody. Okay. And you are depriving the other one of custody or former partner. Ngayon, I think recently lang,
Okay, una muna, yung habeas corpus, sinasabi niya, hindi yan. Kasi ang habeas corpus, pag nag-file ka dito, hindi naman lumalampas ang ang orders ng Korte dito sa Japan. May enforce mo ba yan somewhere in Japan? Hindi pwede. Mas mahirap yun, di ba? So, nagkaroon ngayon ng, dati, without the Hague Convention, na is that, gagastos ka, pupunta ka ng Japan, hanapin mo sila, doon ka magkakaso, good luck, di ba? Ang gastos nun. Di ba? OMG, so yung pagpa-file niya ngayon, ngayon, ito nga, the good news is that we are a signatory to the Hague Convention. Okay. Sa child abduction nga. So, kaya nga sinasabing kidnapping abduction na lang, di ba? Tapos doon, I think recently the Supreme Court has instituted rules on how to operationalize yung petitions for the Hague Convention. I think, can we look it up? Kasi 2022 please. yun 2022, Supreme Court. Rules Hague of Court. Rules of abduction. Court. Child abduction. Rules of Court. Child Or Hague. Hague. Abduction, Hague. Yan. So, ibig sabihin, ayan na. The rules for child abduction are primarily... Ayan, exactly. Okay, So, ano sabi? Which implements a 1980 Hague Convention for cases crossing international borders. So, pwede. Pwede. Ang problema dyan is that for it to be gagawin mo yan. So, you'll file it, you'll follow the rules of... Pero it will be recognized by another country who has signed also the convention. So, if Japan signed, is a signatory to the Hague Convention, then it's as easy as pag natapos natin yung dito sa Pilipinas, you can take that order and go to the country, another country na nagpumirma sa Hague Convention na yan, and it can be enforced. Ayan. May good news naman pala. Yes, pero yun na nga, first you check, is Japan a member of the Hague Convention? Can you check if Japan is a member of the Hague Convention? Okay. Ang siguro of the Convention of Child Abduction kasi iba-iba yan. Child kasi abduction. when there is a convention, okay. Ay, hindi yan, civil case. Yes, ayun na. Yun. Yes, Japan is a party to the Hague Convention on the civil aspects so of international child abduction. Our orders or any court order from us since they are also a signatory. So, doon sa ina. Oo, ina. You better watch kung kayo'y mag-asawa papunta siya at naipuslit mo ang inyong anak. Oo nga. Nasasada ko. Oo nga, actually. Hindi, nasasada ko kasi pinag-aawayan nila dalawang anak nila. Actually, at the end of the day, sa may mga anak, sa may mga pamilya nagwawatak, hindi nila masyado, unang pinag-aawayan properties, pero madugong pag-aawayan mga anak. Kasi yun yung pinakamasaklap yung kailangan mo papiliin kung gusto mong tatay-nanay mo. Gusto ko dalawa Bakit hindi kaya? Well, diba? sa atin, okay, we follow the tender years rule, diba? Which is, pag ganyan, 7 below 7 years old, sa nanay. Sa nanay. Kasi nire-recognize na kailangan ng bata ng nanay pag ganun bata pa. Kamusmos. Beyond the 7 years, best interest of the child na yan, may choice ang bata. Pero di ba, lungkot naman yung pagpipilian mo yung... Kaya nga Diba, kayo na lang pwede mag-usap-usap, ganyan. Pwede ba yun? Unless talagang merong kaya naghiwalay, yung isang partner, abusive, But yun na nga, best interest of the child. Okay. So anyway, kanina na-explain na ni Attorney PG kung kayo ay kasal, kung kayo ay hindi, at ano-ano yung mga karapatan, at kung anong pwede nyong gawin. Sana'y nakatulong po si Attorney PG sa inyo. Okay? So ito na. Huwag lang kayo maghihiwalay. Pero mahirap din yun. Kasi mahirap sabihin, mahirap sabihin. Kumbaga parang pag wala ka talaga doon sa sitwasyon na yun, napakahirap, no? Sana nga, ako and this is my personal opinion once again. Diba? I'm all for divorce. You are. Me too. Pumasa sa Pilipinas. For as long as I think the welfare of the child would be taken care of. And not only that, if pagdating sa bata, dapat hindi na ikaw, ako. Dapat dalawa na kayo. Lagi pag sa bata. Actually, the major difference between divorce and annulment is that for divorce, never sinasabi na yung kasal ay hindi nangyari. Ipokrito naman yan diba? Talaga nangyari. Kinasal talaga kayo. Diba? At saka hindi, alam mo ang difference? Pera.
O kasi, Pag mapera ka, that's the main difference. annulment. Because in divorce, they will, in general, worldwide, it recognizes the validity of the marriage. It recognizes, ayaw nyo na magsama eh. So, hindi na, it's impossible. So, hindi plastikan. Oo. But since the So, ngayon maraming plastic. since the marriage is valid, there are still rights. Kaya meron dyan yung support, alimony, kasi valid yun. Sa annulment kasi natin, pag na-grant yan, as if hindi kayo kinasal. Alam mo, So, wala kang right to Mare, support. baka mamaya mali na sabi mo. Annulment, anti-poor yan. Totoo. Pag wala kang pera, hindi ka ma-annul forever. Magkano bayad sa annulment? Oo, easy. Attorney, magkano bayad sa annulment? Hindi, ngayon nga, totoo. Magkano na ngayon? Dati kasi parang dati 350, ganyan. Mas mura na ngayon. Mas mabilis na ngayon eh. Mas mabilis na ngayon. Mas mura na ngayon? Hindi mo naman sinabi sa akin. Well, kasi... Hindi, talaga dati ang mahal-mahal yung Mendes niya. Mahal Ipon siya. to the highest level yung iba para lang makapagpakasal. It's not an easy case. Kaya nga. Hindi siya madali. Tsaka may psychiatry, psychologist pang alam mga mo sinasabi ngayon, parang dyan. discretion na yon. Hindi na. Tingnan mo nga naman. Lumang tao talaga ako. Ngayon, parang with the Andal case, which is relatively recent, they clarified that psychological incapacity, which is the usual, Na pang-plastic. is not a Joke lang. Sorry diba? naman. Parang mga sintos. Actually, hindi na naniniwala. Pero at least ito sa Andal case, sinabi that sa psychological incapacity, kasi ba kayo magpa-anal? Kasi hindi ako sira ulo, ha? Oo nga. Diba? Sinabi ko ba sira ulo ka? Medyo lang. Oo. Di ba? Oo, sira ulo ka. Diba? Hindi ganun. Kaya ayaw nilang ma-brand na sira ulo. Alam mo naman. Kaya okay. sinabi ng kaso na yun, ng Andal case, if we can, pero hindi, wag na natin i-pull up, that psychological incapacity is not a medical concept, but a legal concept. So in short, pagka ikaw ay nagkaroon ng, sinabi, ikaw ay psychologically incapacitated. It doesn't mean that you are medically insane. Correct. At saka hindi, yung sa partner lang na yon. So pag nagkaroon ka ng another partner, not necessarily na ganun ka rin sa kanya. Yes, so that is just a legal concept. O, hindi ba sabi si plastic? Oo nga. Yun nga, alam mo kasi magaling na talagang work around the So, the fact is, ayaw nyo na talaga magsama, hindi na pwede. Ang tanong, magkano na ngayon ang annulment? Siguro, mas 6 figures pa rin naman. Mahal pa rin for ordinary okay, people. Totoo yan. Pero kung ako, magtataka naman ako kung hindi ganun. Bakit? Di ibig sabihin, moro-moro lang yun. Hindi ba ngayon din? Diba? Sige. Huwag tayong judgmental. Pero I am for divorce me too. Kasi for me, ang dami ko, sa tagal-tagal ko na nagpa-practice, naawa ako kasi minsan yung kadalasan, kaya naman ayaw magpa-anal kahit nahirap na yung... Walang pera. Hindi lang sa walang pera para magpa-anal. Natatakot na pag nagpa-anal, paano na siya mabubuhay? Lalo na yung mga umaasa lang sa mga babaeng nasa bahay, umasa, tapos yung ganyan. Pag sila yung nagkahiwalay, kasi nga pag nag-anal, wala na kayong kasal, wala nang duty to support the wife, only the children. Ayan ang medyo hindi natin masyado gusto. Siguro magandang pag-usapan natin yan ng buong-buo sa susunod na pagkakataon. Yeah, okay. Puro annulment cases, mga ganyan, ha? Ang expert dito sa mga ganyan, family law, si Atty. Gabby. Ay, oo, sige. Okay, so maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Sana po'y marami kayong natutunan kay Atty. PG. Sa akin, marami kayong natawa. At syempre, natuwa kayo. Hanggang sa muli po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako si Atty. PG, ang inyong abogada de Campanilla. Hanggang sa muli po, bye! Bye!